magbubukas na, maya-maya, magbubukas na po ang ating temporary City Hall facility. Yung dalawa pong, pero hindi pa po lahat kasi nga, nandito pa po tayo. Unti-untiin lang din natin para hindi tayo mabigla. Ang mauuna po, ang dalawa sa mauuna, dalawa kasama sa mauuna ay ang ating business one-stop shop o ang BOSS po natin at ang mga RPT related gaya po ng assessment at payment doon na po gagawin. Tingnan na lang po natin sa PIO, mas nakadetalye po doon kung ano yung mga serbisyo doon para sa BOSS at RPT, anong barangay yung mga dapat doon kayo pumunta, kung doon po kayo, meron pa rin kasing may iwan dito, meron sa dalawang annex po natin. So alamin na lang po natin bago tayo pumunta. Alam ko mahirap po itong ginagawa natin, konting inconvenience para sa mga kliyente o para sa mamamayan na may transaction sa City Hall at konting inconvenience din, lalo na para sa atin na paglilipat, ayusin yung inventaryo. Pero sana pare-pareho po tayo, yung ika nga, on the same page tayo, na alam po natin kung bakit natin ginagawa ito. Hindi natin to ginagawa dahil wala, naisipan lang natin o trip lang. Hindi po. Ginagawa natin. Dito yung Office of the Building Official natin, sina Engineer Francis. Sila po yung unang-unang magsasabi sa akin na issues na talaga ang ating City Hall building. Kahit visual inspection pa lang, kahit non-engineer or non-architect, visual test pa lang, talagang bumabaksak na ang ating City Hall. Punta kayo dito sa site ng kung nakatayo ka sa GAT, nakaharap ka sa City Hall, makikita nyo na po yung mga red flags ng ating engineers. Pag bumaba kayo sa may PSU, sa basement, kung saan yung CCTV, makikita nyo kung paano gumawa na lang ng mga post-it, may biga doon para remedyo na, pero hindi rin talaga okay. Pag umakyat po kayo ng LCR o ng 8th floor sa command center o yung dun sa bago mag-Eco 3 and 4, elevator 3 and 4, makikita rin po natin. So, first and foremost, safety, kaligtasan ng mga tao, buhay ng tao, ang iniisip, ang konsiderasyon natin sa pagbuo natin ng proyektong ito. At kailangan na po natin as soon as possible, at kinukulit na ako ng yung mga opisina kung saan lumalaki na yung mga crack. Councilor Angelo, sa opisina ni Councilor Angelo, po pagpunta kayo doon, pag tinignan nyo yung may malaking crack na gano'n, sa office ni Councilor Angelo yun. Kaya sa lahat ng konsya, si Councilor Angelo ay talagang gigil ng makalipat din sa temporary facility hall natin, temporary city hall po natin. So yun po yung una, talagang danger to life. Gustuhin man natin na next time na, o gustuhin man natin na, sige, gawa na lang tayo ng plano, tapos yung susunod na mag-implement, para tahimik lang, o para walang problema. Ang hirap kahit tanggalin mo na yung fake news at disinformation, talagang mahirap gumawa ng proyekto na ganito. Dagdag mo pa yung mga fake news at disinformation, ang laki ng ginagastos nila para sirain tayo. Pero hayaan mo na yun. Mahirap talaga yung ginagawa natin. Pero yan po, buhay ang pinag-uusapan natin dito. At pangalawa, siyempre, kung kailangan na lang din natin ayusin ito, kailangan na lang natin gumawa ng proyekto na ganito, na hindi talaga recommended ng mga engineers and architects ang retrofitting para sa proyekto na ganito, ay ayusin na rin natin para maging pangmatagalan o long-term yung proyekto. Ang tanawin po natin, hindi lang yung para bukas o para next week, hindi. Ang tanawin natin ay yung susunod na 100 taon. Kasi minsan ka lang gagawa ng proyekto na ganito kalaki. Ayusin na natin siya na para good for 100 years yung itatayo natin. Huwag tayong masanay sa gawain ng gobyerno na ay para masabing natapos na. Huwag tayong masanay sa gawain ng gobyerno na para lang masabi na okay na yan, pwede na yan. Huwag tayong masanay sa ganun. Ayusin natin. Kasi bira na lang, isang beses lang sa mga buhay natin gagawin to. Ayusin na po natin para maayos yung espasyo. From 28,000 square meters of office space, magiging 40,000 square meters of office space ang ating City Hall. Ayusin po natin para walang dead space.
At ang isa sa pinaka-importante po ay tinitingnan din natin ang long-term economic value at ang local economy and local economic stimulation na mangyayari dahil sa proyekto natin. Yung land value dito tataas, ang daming area dito. Mag-ikot lang kayo sa City Hall, ang daming area na patay. Kahit sa loob ng building, ang daming area na hindi na maximize, parang maze nga sa loob. Punta kayo ng 6th floor, papunta ng PIO. Benta mo, parang, ano ba to? Ba't ganito? Ang daming sayang na area, kahit sa likod ng kahit sa area ng Picadaw natin, at yung area doon sa may compound ng BIR, talagang sayang yung espasyo natin. Kailangan ma-maximize natin at yung mga ibang bonus na lang po yun. Yung magiging open po ito na matatanaw natin hanggang revolving tower at marami pa pong iba. Talagang pinag-isipan ng husto, isang proyekto na ang primary consideration is life, buhay ng tao, pero isipin na rin natin yung long-term economic value, long-term local economic i-stimulate natin ang lokal na ekonomiya at pakikinabangan ito ng mga Pasigueño for years, for decades to come. At magkakaroon ito ng multiplier effect. Mag-i-invest tayo dito, pero sa totoo, galing lang naman sa savings yung pondo natin dito. Walang maapektuhan na programs, projects, and activities. Pero yung multiplier effect nito for decades to come. Masasabi po talaga na makikita natin after 1 decade, after 2 decades, makikita po talaga natin na tama yung ginawa natin at maganda yung naging proyekto natin. Kaya muli po, maraming salamat sa mga opisina natin na konting sakripisyo ngayon at magbubunga naman po ang lahat ng pinaghihirapan natin ngayon. Sooner rather than later. Magugulat na lang tayo. Ito pala kaganda yung proyekto natin. So maraming salamat. Konting sakripisyo lang po. At sigurado naman po tayo dito sa ginagawa natin. Excited na rin po talaga ako. Maraming salamat sa lahat. Happy anniversary sa ating Pasig City Symphonic Band. Congratulations po sa inyo. Magaling lang kayo ng pagaling eh. Talagang nakaka-proud din kayo. Kahit minsan nakakapag-perform kayo, hindi lang sa ibang barangay. Minsan binukuha pa kayo sa ibang LGU, sa ibang lugar. Talagang nakaka-proud. Keep up the good work. Happy anniversary sa inyo. Maraming salamat. Adjourn na po tayo. Good morning po sa lahat.